Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan sa amang panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nanghihinayang po ako. Nanghihinayang ako sa mga trinabaho ni Marcoleta. Mukhang sa press conference ni Ping Lacson, iba na po yung patunguhin, no? Ang ganda na po ng pinatutunguhan ni Marcoleta. Ngayon mukhang sa maliitan na naman. Papunta na tayo sa mastermind. Balik na naman tayo sa mga maliitan at hanggang sa mawala na lang. Yan po ang pag-uusapan natin. Hihimay-himayin po natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo po, nakakapanghinayang, no? Ito po, alam na natin kung bakit. Ito talagang mga senador, maliban sa siyam, no? Alam na po natin na talagang kaya kayo nariyan, sunod-sunuran lang kayo sa mga amo nyo. No, kung ano, threaten na kasi yung mga amo nila. Na-threaten na dahil ang laganap na po. Tinitingnan ko po ngayon yung laman ng mga media, ng mga mainstream media. Wala na rin po tayo sa direksyon, no? Papunta na tayo sa pagtukoy ng mastermind. Nasa maliitan na naman po tayo. Dinala na naman tayo ni Ping Lacson at saka ni Tito Soto dito po sa mga maliitan. Okay lang ba sounds? Kasi wala akong mic Hindi ko po na Kasi may umuugong po ba yung ating haircon? Pakiwan lang nga po kung okay yung sounds at walang ugong. Sayang naman. Para hanapin ko yung mic kung may umuugong kayo naririnig. Walang ugong ba? Okay. Alam niyo po, ang ganda na po, no? Ang ganda na po ng tunguhin ni Marcoleta. Nakakapanghinayang po. Dahil una, natukoy na, di ba? Meron ng kumanta na kumbaga nabuo na natin sa pamamagitan ni Marcoleta yung sindikato, no? Sindikato tong flood control project at mukhang mapupunta po to sa mas malaki pa, no? Mukhang ang susunod dito, kung tapos na ang flood control, sila din naman yung mga contractor, sila din naman yung mga district engineer, at sila rin yung may kinalaman, sila din yung mga nilalagyan, di ba? So, ang dali na lang pong dalhin niya ni Marcoleta sa mga iba pang proyekto ng DPWH. Pagkatapos po, sabi nga ni Marcoleta, simula lang to. Pagkatapos po, pwede nang imbestigahan yung iba pang mga katiwalian sa gobyerno. Alam po natin na may direksyon yung mga investigasyon po ni Marcoleta. At saka may target talaga, no? Tumbukin kung sino talaga yung mastermind. Ayan, si Mayor Magalong po, tinutukoy na. Isa sa mga mastermind, si Saldico. Tumutugma po, tignan nyo tumutugma po yan sa sinasabi ng mga diskaya na pinakamalaki na parte na nakakakuha dito sa lahat ng kontrata nila na napilitan po silang magbigay, no? Ay papunta nga po kay Martin Romualdez at Saldico. Di po ba? Yung lahat po ng direksyon ng ginagawa po ni Marcoleta papunta na po ron. Ibig sabihin, ito pong mga tinaguriang mga BGC boys, isa lang po to na patunay ng sabuatan ng DPWH, sabuatan ng mga kontraktor DPWH, at saka mga mambabatas. Mga mambabatas na nag-insert o may control mismo ng pagbabudget. Tugma-tugma na po pagdating kay Marcoleta No? Nakikita na po natin yung direksyon Sabi ni, wala ba ito? Okay lang, Lino.
labas agad Lino, wala akong pakialam sa'yo. Wala pala ako eh. Ikaw siguro magaling ka mag-vlog. Okay. Dugtong rin po yun, no? Sa sinasabi ni BP Sara na ang may control ng budget, yun si Saldico at saka si Martin Romualdez. Sabi ng mga diskaya na kontraktor, hindi lang po simpleng kontraktor, pinaka malakas kumita na kontraktor. Sabi rin nila, nagbibigay sila ng 25% sa tambalang Martin Romualdez at Saldico. No? Tapos, kasabwat po niyan, syempre yung DPWH, dugtong-dugtong na po. Lahat po ng hinala natin, tinutumbok ni Marcoleta na ang sabwatan na to hindi po sa mababa lang. Ang sabwatan na to hindi lang po sa Bulacan. Ang sabwatan na to hindi lang po yung mga minor. Tama pong bilyon po ang pinag-uusapan sa Bulacan, pero hindi lang po sa Bulacan eh. Nakukuha po nyo, buong Pilipinas to eh. So hindi po to katiwalian ng mga tao sa Bulacan. Hindi lang po proyekto sa Bulacan. Kaya nga, nagsimula sa Bulacan, nanawagan si Marcoleta na baka yung 15. Yung 15 nga po, isa po sa pinakamalaki ron yung diskaya eh. Pero nakakalimutan natin, nakasama yung mga kumpanya na itinatag ni Saldico at yung kumpanya ng kapatid niya, at marami pang iba sa 15 na hindi naman po ginawa natin. Ang nag-expose po niyan, si President Marcos mismo. Kaya nung panahon na si Marcoleta po ang nagtitimon sa Blue Ribbon Committee, malinaw ang direksyon papunta sa mga mastermind. Kaya tuwan-tuwa po tayo na may diskaya couple na nagsabi na ito mga to. No? Ngayon, instead na ipurso yun, mismo yung dalawa. Si Tito Soto, yung nagkudita na si Tito Soto at saka to si Pampilo Lacson, mga pinuno po ng kudita ng Senado, alam nyo po, sinisiraan po nila yung mga diskaya ngayon. Katulad po, papatayin mo na ngayon yung nagbibigay sa'yo ng direksyon papunta ng mga mastermind. Yung tanging susi, hindi papatay na literal ibig ko sabihin, ite-turn off mo na yung grepo. Papunta ka na ron eh. Yung diskaya ang susi eh. Di ba? Tapos, i-corroborate na yan. Tama naman. Yung kay diskaya, hindi po siya, kasi testimonial evidence eh. Huwag po kayong maniniwala na walang ebidensya dito si diskaya. Sabi nga, meron siyang ledger eh. Instead na ipurso yun, tignan yung ledger, wala na. Tinatabla na nila yung diskaya. Nakinig ako kanina kay Ping Lacson na nauurat ako. Sabi ko, tapos siyempre pakikipagtulungan ng media, alam nyo na magaganap. Palalabnawin na nila. Yung malinaw na sa utak ng tao, natukoy na yung mga mastermind, di umano. May nagsasabi na, ayon kay Magalong, ayon kay BP Sara. Tapos meron ng testigo, no? Na-involved dito, hindi natin sinasabi na walang kasalanan yung mga diskaya. Aminado nga sila eh. Sayang, ewan ko kung buong Pilipinas to, sayang ang pinagputahan. Kasi ganun sa amin sa Bulacan. Sayang lang ang pinagputahan ni Marcoleta. Ang hirap po nun. Hindi nakachamba eh. Talagang nilatag ni Marcoleta na wala kayong lulusutan pag hindi kayo kumanta. Sa inyo, tinukoy kayo eh, kontraktor, 15 kontraktor. Kung ayaw nyo kumanta, di ba? Parang ganito yung pinahiwatig ni Marcoleta eh. Kayo yung mastermind.
Sa inyo yan lahat. Kayo yung pinuno at umiinog sa inyo. Imposible. Tama yun. Tama yung mga diskaya. Hindi po ako makadiskaya o ano. Galit nga ako sa ginawa nila. Pero, ang gustong palabasin ka, eto nangyayari, no? Tignan nyo po si Tito Lacson. Tito Soto. Yung mga pronouncement niya po. Makikita nyo po eh. Gurgur ba? Makikita nyo po, hindi naman. Makikita nyo po na sa mga pronouncement po ni Tito Soto ngayon, no? Na hindi na po independent yung Senado. Araw pa lang po si Tito Soto. Oh, patutunayan po natin. Yung nakontempt po sa kanila, nakasalukuyan pong sana nakakulong sa Senado si Bryce Hernandez. Ano po nangyari? Hiniram lang ng House of Representatives dahil nakakontempt sa kanila. Ano pong ginawa? Hindi na naibalik sa Senado. Bakit? Tumawag si Martin Romualdez. Pinagmalaki ni Tito Soto yan. Tinawagan siya ni Martin. Senate President ka eh. Kahit ba sino tumawag eh. Pinagmalaki mo pa na yung decision mo ay na-impluwensya ni Martin Romualdez. O ngayon, nangangatwiran siya ngayon. Akala niya, lusot siya rito eh. Nangangatwiran po si Tito Soto ngayon. Ha? Ano yung kinakatwiran niya? Ito po, bakit ni-reject yung mga diskaya, yung kanilang witness protection para sa mga diskaya? Bakit ni-reject ni Soto? Ito po ang sinabi ni Soto eh. Para maging state witness ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Si Tito Soto ba nakaisip niya? Yan yung sinabi ni DOJ Remulla. Huwag na tayong magbulahan. Ha? So, ibig sabihin, ang ating Senate President ngayon ay sumusunod lang. Walang sariling direksyon. Hindi na independent. Ano man ang sabihin ninyo kay Chis Escudero, wala akong pakialam kay Chis Escudero. Tignan niyo yung mga videos ko. Ang daming beses kong binanatan yan. Pero wala tayong magagawa eh. Nagpakita siya ng independence ng Senate. Nakita niyo naman po sa aktual kung paano siya pressurein ng mga congressman. Utos-utusan siya ng congressman. Mag-ano ka na kagad. 'Di ba? Yung kahit na mga congressman na mga young guns na tinatawag o kahit sino na lang na congressman, kung utusan si Chis Escudero, convene nyo na kagad yung Senate impeachment court. Mag-convene na kayo. Ganun po yung attitude ng mga congressman kay Chis Escudero. Pero kahit papano, no, ano man yung kanyang purpose, kung bakit siya independent, independent. Kahit na nga ako mismo naniniwala na ang purpose ni Chis Escudero ay for survival. Pero nakita niyo naman, nagpasya siya ng walang pressure. Kasi kung bumigay siya sa pressure, maaga niyang kinonvene yung hindi nakaporma hindi naunahan nila yung Supreme Court. Anyways, balik tayo rito kay Tito Soto. Biruin mo, yung mga desisyon mo, excuse me po, yung mga desisyon mo, galing yan sa ibang branch ng government. Galing yan sa co-equal. In fact, Tito Soto, kung tutuusin, mas mataas ka nga kay Martin. Dahil sa hierarchy ng pagpe-presidente ng Pilipinas, kung sakaling sabay na natigok ang presidente at vice president, ikaw magiging presidente. Tapos susunod ka sa sinasabi ni Martin. Tapos susunod ka sa sinasabi ni DOJ. Kung gusto nyong ipursu yung mastermind angle, kung gusto nyong makita talaga yung lawak, dapat binigyan nyo yung mga diskaya ng proteksyon. May malupit pang sinabi si Tito Soto no? Ang sabi, daang bilyon
ang kinita, poproteksyonan. Kaya sabi ko, wala nang patutunguhan to. Yung kaperasitong, yung panahon na humahanga na, humahanga na sana yung mga tao sa Senado. Yung panahon na tumataas na sana yung tingin ng mga tao sa inyong mga senador. Sa isang iglap, wala pa pong 1 linggong nakaupo si Tito Soto at saka to si Lacson. Sa isang iglap, nabura na lahat. Yung paghanga. Alam mo yung Blue Ribbon Committee? Natatangay niya yung buong Senado eh. Biglang sa tingin ng mamamayang Pilipino, ang taas-taas na ng tingin kagad sa mga senador. Dahil lang doon sa ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Ngayon po, biglang lalagapak. Ang layo po ni Marcoleta. Si Marcoleta po, aabangan mo yung kanyang mga hearing. Bakit? Kasi doon sa mga hearing mo maririnig yung mga pasabog. Sa mga testigo mo maririnig, sa bibig ng mga testigo mo maririnig yung mga pasabog na po pwede. Ano pagkakaiba niya kay Lacson? Si Lacson sinabi na ngayon lahat. Ito mga gagawin, ito yung mga mangyayari sa mga investigasyon. Parang yes or no na lang yung mga kung sino man yan. Nailatag na niya lahat kung ano ang gagawin. Wala nang ano eh. 'Di ba? Nag-press ko na lahat. Na-press ko niya na. Ano po bang mas maganda? Yung manggaling sa bibig ng mga testigo o ng mga taong concerned? O galing na lang sa pinuno ng Blue Ribbon? Tamang may expose ka, pero ikaw ang Blue Ribbon Committee Chairman eh. Dapat makita ng mamamayang Pilipino, DDS ka ba? Opo, Duterte po kami rito. Masaya yung mga ganyan, yung mga pumapasok na naliligaw. Dapat, mga kapatid, no? Nawala tuloy ako. Ano na nga yun? Ayun. Dapat, hindi, ito ang gusto kong makita, ito ang gusto. Kay Marcoleta kasi, nilalatag niya para yung mga tao, alam mo yun, naglalatag siya para yung mga tao malayang makapagpahayag ng kanilang mga saloobin. Di po ba? Nasayang po eh. Bakit? Ano po ang tunguhin? Okay. Kanina nakikinig ako kay Lacson. Okay na tayo kay Tito Soto. Sa mga unang mga ginawa ni Tito Soto, pinagkaitan niya yung diskaya ng dahil sa kinakailangan magsoli. Pinaliwanag na nga ni Mayor Magalong, nagbigay pa ng magandang halimbawa. Ang maganda niyang halimbawa yung kay Al Capone. Sikat na sikat yan, di ba? Sa mga kaidara natin. Sikat yan na notorious na sindikato sa Amerika, mga mafia-mafia. Ayan si Al Capone. Kaya siya nahuli kasi yung pangunahing testigo laban sa kanya, kasama niya sa sindikato. No? Ngayon, ang gustong palabasin ni Tito Soto, hindi po pwede yung mga diskaya na maging testigo kasi mga kriminal din sila. Sino po may sabi na bawal maging testigo ang mga kriminal? Pagpalagay na natin, no? Na totoo, na sila yung malaki yung Kayo ba naniniwala? Kayo po hindi na si Tito Soto. Alam naman natin, diskarte nila eh. Kayo po ba naniniwala na ang pinakamata, ang mastermind, yung mga diskaya na? Ang mga mastermind, yung mga kontraktor? Ibig nyo sabihin, nagkataon lang? Ibig nyo po sabihin, nagkataon lang na yung mga congressman at mga senador
ay nag-insert ng mga budget. Nagkataon lang na nilakihan ng mga senador at mga congressman yung budget allocation para sa flood control project. Nagkataon lang lahat na minamanipula nila yung proseso ng pagbabudget. Hindi sila kasabwat. Wala kaming kinalaman dyan. Gustong-gusto lang talaga naming maglagak ng malalaking pondo para sa flood control project. Naniniwala kayo yung gano'n na nagkataon lang yun? Na hanggang Kaladiskaya lang at mga kontraktor? Sa buhatan lang ng DPWH at mga kontraktor? Walang kinalaman yung gumagawa ng budget? Ngayon, ang tanong, paano mo ngayon matutukoy? Kung merong gustong kumanta, o kumanta na nga, dahil na rin sa panghihimok ng Senador Marcoleta, no? Kasi sabi ng Pangulo, gusto nating alamin kung anong katotohanan eh. Mr. President, paano nyo malalaman ang katotohanan? Mayroong kumanta na mag-asawang Diskaya, isa sa pinakamalaking kontraktor. Pero anong ginagawa nyo ngayon? Inaakusahan nyo. Ano naman sabi ni Ping Lacson? Malabo silang magkaroon ng Hindi naman gantong-ganto, pero ganito yung sinabi ni Ping Lacson eh. Malabo silang mabigyan ng protection program, maging state witness. Kasi pabago-bago yung sinasabi nila. Iba yung sinasabi nila sa Senado, iba rin yung sinasabi nila sa House of Representatives. Sino may sabi? Talaga bang pabago-bago yung sinabi ng Diskaya? Ako napanood ko pareho eh. Iba lang yung approach. Sa Senado, malayang nakakapagpahayag yung mga Diskaya. Samantalang dun, malaya rin yung mga Diskaya, malaya din silang tinatakot ng mga taga House of Representatives. Kitang-kita nyo kung paano takutin eh. Mr. Chair, alam mo ba na makukulong ka ng habang buhay dahil sa ginawa mong affidavit? Hindi man lang tinatanong kung, alam niyo yun? Hindi naman tinatanong. Wala man lang nagtanong sa Diskaya para i-disprove nila yung mga sinabi ng Diskaya. Tinakot lang. O ngayon po, ano yung sabi ng mga Diskaya? Sa ginagawa nyo po sa amin, sino pa pong kontraktor ang lalantad? Magiging cautionary tale po sila. Mr. President, kung totoo po kayo sa sinasabi nyo, meron pa kayong magsumbong sa Pangulo. Eto po, hindi lang nagsumbong. Naglantad kung sino yung mga posibleng mastermind. Pero kung sino po yung mga naglantad, siya na po yung inuusig ngayon. Tinatakot. Opo, hindi pa ba sapat na umamin yung mga Diskaya na may kasalanan sila? Namimigay sila ng suhol? Kaya nga sila naaawardan ng sangkatutak eh. Connect the dots na lang. Kung tinanong nyo yan, kung ako po nagtatanong yan, di ba? Sa tingin mo ba, Diskaya, kaya ka naaawardan ng maraming kontrata dahil nagbibigay ka ng suhol? Yun eh. Maraming kontrata. Kasi nanunuhol. Huwag kang manuhol. Tatanggalan ka ng kontrata. Simple yung sinasabi. Napipilitan sila. Maaring hindi totoo yung sinasabi nila napipilitan lang silang magbigay ng suhol. Maaring gustong-gusto rin naman nilang manuhol. O mga kapatid, tama na po, tiis ganda. Mainit na. Tama na papogi. Tanggalin. Punta na initan na. Oh. Parang yung sa kanta na Eraserheads. 3 oras na ako naiinitan. Wala man lang nagsabi ng ang cute ng forma mo. Ma-high blood ka, tapos mainit ang katawan mo. Anak ng pupa. Tama na yan, tiis ganda. Hindi tayo magtitiis para
pumugi. Okay, balik na tayo. Ngayon, ano ang direksyon? Sinabi rin naman na Tito Soto. Ano yung ipupurso na nila? Yung 355 million na insertion galing ng Senado. Ha? HOR din. Tignan niyo po sa HOR, malinaw po, dahil napahiya po sila sa sinabi ng mga Diskaya. Natural na tinatakot nila yung Diskaya. No? Pero gusto nila makabawi, kaya pinupurso nila yung testigo naman na nagturo kay Jinggoy at saka kay Villanueva. Para bawi-bawi na. Binanatan nyo kami mga congressman. Banatan din namin yung mga matatakaw sa pera. Wala akong pakialam. Bahala si... Hindi po ako tagapagtanggol ni Estrada at saka ni Villanueva. Hindi ko na makaano-ano yan. Hindi rin naman mga Duterte ang mga yan. Hindi po natin sila pagtatanggol. Ang punto ko rito, no? Tama lang din yun. Putya, sugatan sila eh. Di ba? Sugatan yung mga congressman eh. Gusto nilang bawian. Kaya nila kinanta na may insertion at tumatanggap din ng suhol si Estrada at saka si Villanueva. It's up to them to disprove. Di ba? Bakit ko naman pagtatanggol yan mga yan? Hindi naman natin kaano-ano yan. Okay, wala tayong problema ron. Pero ang may problema ko kay Ping Lacson, yun yung pinupursu na daan para makalusot sila ng mga congressman. Yun yung pinupursu na para ito, may pinipid kayo, kinakailangan kasing mag-feed kayo sa mga gutom na taga-media eh. Bukod sa pinipidan ng mga pera yung mga yan, hindi ako nagsabi niya, si Vico Soto. Si Vico Soto, sitahin nyo. Bukod sa nababayaran niya mga media, hindi ako nagsabi niya, si Vico Soto, tsaka si Karen Davila. Ayan. Bukod sa nababayaran ng mga media, kinakailangan din naman nila, may maisulat sila kasi galit na yung mga tao eh. So, ibaling natin yung galit ng mga tao sa dalawang senador na to. Tama yun. Yun yung ipupurso ng mga taga-HOR. Kasi mga congressman sila eh. Di ba? Mga congressman sila eh. Bahala na si Jinggoy magpaliwanag dyan. Pero, bakit yan din ang ipupurso ni Ping Lacson? Ang problema kasi kay Ping Lacson, ayaw niyong ipurso yung sinasabi ni Diskaya. Ayaw mong sundan yung ginagawa ni Marcoleta. Para siyempre, gusto mo nga ihiwalay, di ba? Gusto mo nga siraan sila Marcoleta na hindi tama yung direksyon nila. Pero ang pinupurso mo, kasiraan nyo rin mga senador. Hindi ko sinabi na wag mong ipurso yan. Pero yung nagsasabi na ang mastermind ay taga House of Representative, ayaw mong ipurso yun? Ikalawang pinupurso ng mga House of Representative, na alam nyo to. Ano yung ikalawa nilang pinupurso bukod dito sa pagbawi sa mga senador? Gagawin din. Kita nyo sa press conference, ang pinag-uusapan na yung 355. Tinignan ko. Siya na rin lahat ang tumingin eh. Yun yung pagkakaiba eh. Si Marcoleta, hinahayaan niya yung mga testigo ang magbulgar. Dito, kay Lacson, siya na nagbubulgar. Walang testigo-testigo. Siya na lahat. Siya na nag-imbestiga. Siya na lahat. Sasabihin niya na lang, true expose. Ang gusto po namin marinig yung mga tao nagtatapat. Paano nyo paaaminin eh. Ipupurso niya yung sa Senate na merong mina, nagngangalang mina, na nagpunta sa Senado, yun daw yung susi, ayon kay Bryce, o kung sino man ang nagsabi, may mina, ayun na, si Mina na ipupurso. Napapunta kung kaninong senador. Kawawa naman yung senador na pinuntahan ni Mina. Mahirapan ka magpaliwanag, Brad, dahil pinupurso ka ni Lacson. Ano yung punto ko? Sunod-sunuran lang kayo sa HOR, O ikalawa,
Alam na alam nyo kung saan papunta yung ano, gagawin lang natin test. Oo, bobo ko, kaya ka nga narito eh, di ba? Michael Duarte. Dahil tuwan-tuwa ka sa mga bobo, di ba? Ipupurso ng mga ano, ng mga taga-HR. Ano yung punto? Duterte na naman, di ba? Ang linaw ng sinasabi ni Marcos. Sa panahon niya, at malinaw din to sa mga tao, hinahamon ko nga eh. Magpakita kayo ng ghost project nung panahon ni Duterte. Dahil lahat ng mga ghost project, lahat ng mga kapalpakan na proyekto, panahon ni Marcos yan eh. Magpakita kayo ng panahon ni Duterte na ghost project. Ha? Wala kayong kapangyarihan lahat? Yung media, walang power na ganun? Tatandaan nyo, nakabantay yung media nung panahon ng Dolomite. Nung sikat na sikat yung Dolomite, nakatunga nga sila ron tuwing umuulan. Hinihintay nila na matangay yung Dolomite. Eh, hindi matatangay yun dahil mga tanga kayo. Hindi naman buhangin yun, Dolomite yun eh. Okay, balik tayo rito. Yan pa, may makita sila na ghost project, hindi nila ipupursu. Tsaka yan, yung budget ng Office of the Vice President. Merong budget sa paglalakbay, 20 million. 20 million? Daang bilyon yung pinag-uusapan natin dito eh. Pero lahat po ng media ngayon, yung 20 million na budget sa travel ni BP Sara pinag-uusapan. Paano yung daan-daang bilyon o trilyon na? Trilyon yung pinag-uusapang ninakaw. Yung pag-uusapan nyo naman, travel. Sumama kayo sa pagta-travel tapos magkwenta rin kayo. Wala namang katuturan yung media yan. May pinupurso sila, yun ang angulo. Anong pinupurso na HOR? Hindi lang ang Diskaya, ang Diskaya, kumita yan. Yan, nakita na natin di ba? Saan kayo kumita? Ha, imposible naman. Yan yung pinupunto nila, di ba? Imposible naman na dito naglalagay kayo sa administrasyon na to, sa mga congressman, pero nung nakaraang administrasyon hindi kayo naglalagay. Paano kayo kumita ng malaki? Putak, ganun kagad yung utak no? Kikita ka lang pala pag naglalagay ka. Pwede ka pong kumita na mas malaki kung wala kang nilalagyan. Di ba yan yung pinupurso na HOR? Ngayon si Lacson, anong sinabi? Hindi lang ang iimbestigahan yung 2022 to 2025. Iimbestigahan din pati yung ano. So, ang ginagawa nyo, lilituhin nyo na talaga yung tao. Natumbok na nga natin, di ba? Duterte pa rin. Lacson. Nakakahiya. Senador kayo nung panahon ni Duterte. Ibig sabihin, walang husay ka noon. Hindi mo natutuklasan yan na may ganyang anomalya nung panahon ni Duterte. Panay lang sila ganyan 2016, okay na yan sa mga tao. Kasi kakagatin na ng media yan Media lang naman kakampi nyo Ang maganda, wala nang naniniwala sa media. Dahil ang mga media natin, ayon kay Vico Soto, ang mga media natin, ayon kay Karen Davila, ay mga bayaran. O kinayo apo. Yan ang ipupurso ni Lacson. Para malito-lito na tayo. Wala na yung mastermind. Bakit? May nagtuturo ng mastermind Ibalik mo muna. Wala kang karapatang magturo. Ibalik mo muna yung mga ninakaw mo. Ninakaw? Di imbestigahan nyo yung mga Diskaya. Kung nagnakaw talaga sila, pakulong nyo na. Pero hindi, bakit ayaw nyo sila imbestigahan? Kasi sasabihin nila kumita kami ng marangal, pero to nagbibigay kami. Hindi naman nila ma-disprove. Huwag po kayong malito sa mga sinasabi na walang ebidensya.
Dalawa po ang ebidensya. Hindi po ako abogado, pero yung mga abogado nanlilito sa inyo. Ebidensya, ebidensya. Ebidensya po yung testimonya. Kasi po, kung ang tanging ebidensya, picture, o kaya yung mga nakikitang bagay, physical evidence, wala na pong masasakdal, marereklamo na rape. Kasi alam namang, pera na lang yung mga rapist na binibidyo yung sarili nila habang nang rape. Testimonial po, ebidensya po yun. Ang testimonya po ay isang ebidensya. I-corroborate mo lang yan. O, di ba? Meron lang tumistigo. Ngayon, ang dapat nyong ginawa, ang dapat, suggestion lang po, Senator Ping Lacson. Di ba noon, ang pinupurso nyo yan, sabi, bagman daw si Dayan. Bigyan ko lang po kayo na halimbawa na natatandaan namin lahat. Kung bagman si Dayan, ipurso nyo. Paano ka naging bagman? Kanino mo kinukuha yung pera? Ganon po kayo mag-imbestiga dati. Yung mga dating mga congressman at senador. Sino nag-abot sa'yo ng pera? Kanino mo binigay? Inabot po nung taga-Bilibid. Nakalimutan ko na pangalan. Inabot sa akin, binigay ko po kay Sweetheart Laila. Di ba ganyan yung mga testimonya? Yun po yung testimonya eh. Ngayon sinasabi ng Diskaya, may mga pinag-abutan sila. Hindi nyo po ba ipupurso? Kasi kung si Marcoleta yan, patutunayan nila yan dahil papunta yan sa direksyon ng mastermind. Hindi nyo ba ipupurso? Sino yung nagbigay? Si Diskaya yung nagbigay, di ba? Oh. Para nyo mapatunayan na nagsisinungaling yung Diskaya, iimbitahin nyo ngayon kung sino yung driver nila, kanino binigay. At yan po, sa husay ninyong mga senador sa pagtatanong, doon nyo makikita ngayon, makikita ng mamamayan kung nagsisinungaling yung mga tao. Wala pong binibigay sa akin yan. Sabihin naman ng isa, sinungaling ka, magtapat ka na. Diyan po makikita yung aksyon, yung husay po ninyo sa pag-iimbestiga. Totoo bang nagbigay tong driver ni si Diskaya mismo nagsabi, di ba? Nakikipag-inuman siya sa mga congressman. Ganon po ba yung ipurso natin? Kaya lang, nagsalita na si Lacson eh. Paano natin gagawin witness yan? Ay pabago-bago ng sinasabi. Kahit hindi mo sinasalang na magkaharapan kayo, itest, magaling kang investigador eh. Ano ka eh, di ba? Nung ikaw po ay pinanunood namin, galing na galing ako sa'yo, Senator Lacson. Mahusay kang mag-imbestiga ng mga testigo eh. Sana yun na makita namin. Sana iharap mo si Diskaya at tanungin mo. Matetest namin kung nagsisinungaling yung mga Diskaya o hindi. Ikaw mismo magtanong. Para kami na magpasya, hindi yung ang ididiin nyo na lang yung mga BGC boys. Paano yung ibang lugar sa Pilipinas? Cross-examination. Mahusay ka dyan, Senator Lacson. Hinahangaan kita nung ikaw ay bata-bata pang senador. Magaling ka mag-cross-examine. I-cross-examine nyo si Diskaya kung nagsisinungaling. Hindi yung sasabihin nyo na lang na hindi ka tiwa-tiwala. Ang dami po kasing naniwala sa kanila eh. Di ba? Thank you very much kay Amix. Sa tono ni Ping kanina kay Ted, mukhang si Dinggoy ang target niya. Baka sunod si Joel at Keso Boss. Correct. At sino po ang gustong ma-eliminate sila? Oh, alam niyo na. Maraming salamat sa 499 Amik. At yan lang po ang ating lie detector, hindi po totoo yan. Ang nahuhuli lang po sa lie detector, yung mga hindi marunong magsinungaling. Pero yung mga sinungaling, pucha, hindi kakabahan yan. Alam mo yun, kunwari ako, hindi ako sinungaling.
Ang sinusukat kasi sa lie detector, yung pagbabago ng mga pulso mo, bigla kang kakabahan, ibig sabihin nagsisinungaling ka. Pwede yan sa mga hindi marunong magsinungaling. Mahuhuli mo. Paano yung mga taong sanay na sanay magsinungaling? hindi magbabago pulso niyan. Bambi, thank you very much sa pakape. $5. Oh, tanga pa ako ngayon. Tanga ka rin. Putang. Tanga na nga ako. Manonood ka pa sa akin. Okay. Punta na po tayo sa inyong mga katanungan. Ayan. Tuwan-tuwa sila. Napansin ako. Sinabihan ko ng tanga. Sinabihan din ako ng tanga. Pagmamalaki niya pa yan. Katanga nga eh. Lovelyn Shibukawa. Pub Song Hit, Sir Bads, di ko malilimutan yung pumunta si Lacson doon sa big project ni PRRD sa Athletes Village. Sinabi ni Lacson doon sa media, pinuri niya si PRRD na magandang leadership. Alam nga namang angalan natin yung magandang leadership pala. Tatay Badong, breaking news, hindi na daw makakilala ng tao si Tatay Diggs. Kahit pamilya, parang Alzheimer's, sabi ni Kaufman. Bayaan mo, Tatay Diggs. Magiging bayani ka na. Kasi gusto ka nila maging bayani. Itong gobyerno na to, ang dali lang po, no? Kung sinabi nilang, sige, kukunin namin siya. Makatulong, hindi. Ang gusto ng gobyerno na to, Tatay Digong, gawin kang bayani. Kaya masakit man sa loob natin na maging bayani ka. Alam niyo naman yung mga bayani, di ba? Katangin ng mga bayani. Dapat tigok ka na. Yan ang gusto nila sa'yo eh. Pero bubuelta sa kanila.